Hanap ako ng itlog dito, guys. Hi guys! Good day sa inyong lahat. Andito ako ngayon sa Prisma. Kagaling ko lang ng trabaho and hindi pa tayo uwi ng bahay. So, may bibilhin muna tayo dito, guys. Kasi today, it's Easter Sunday. Dito sa Finland, guys, kapag Easter, meron din silang traditional na food na kinakain. And yan yung bibilhin natin dito. Diyan sa Philippines, luluto kayo ng mga kakanin or ng bilo-bilo. Pero dito wala kaming ganyan. And since sa countryside kami nakatira, ayoko naman pahirapan din ang sarili ko na kumain din kami ng mga traditional na pagkain during Semana Santa. So yung kakainin namin is yung pwede naming mabili dito, yung kinakain talaga ng mga Finns din. So, ito yung kinakain ng mga Finns, guys, kapag Semana Santa, lalo na kapag Easter. Itong mammi. Hindi mammi, guys, na sabaw, kundi mammi. Gawa siya sa rye. Tapos, kinakain namin siya ng ganito lang, kaya lagyan ng ice cream, kaya ng vanilla cream. Mas gusto ko yung may vanilla cream, guys. So, bibili tayo nitong vanilla cream din. Si Anika, guys, hindi niya gusto yung mammi. Last year, hindi siya kumain. So, maghahanap tayo ng para sa kanya. So, mamimili na lang ako dito ng ice cream. I don't know kung kakain siya nitong Karpalokinuski. Pero usually, yung gusto niya is yung vanilla lang. So, maghahanap ako ng vanilla ice cream. So, ito na lang yung bibilin ko para kay Anika, guys. Kasi vanilla lang naman na ice cream yung gusto niya. Ubus na yung mga chocolate eggs dun sa Prisma, guys. So, ito try ko dito sa Lidl. Kung meron pa sila. Yes, meron pa sila. So, bibili din ako ng different kinds of chocolate eggs for Anika, guys. Kasi Easter. Meron silang Ferrero Rocher na chocolate egg. So, itong ganitong itlog na lang ang bibilihin ko. Kasi gusto ni Anika ng, tawag nito, guys, yung dinosaur eggs. So, meron akong box dito. Let's try to fill this with different kinds of eggs. Nougat pala ito, guys. Nougat ang laman niya. Punuin lang natin yung box natin. And different kinds of chocolate eggs. Ganito dito sa Lidl, guys, yung mga Havikiruwa kanila, oh. So, per bag siya, guys, 2 euros. Pero konti lang yung laman ng bag, guys. Ayan, oh. Iba pa rin talaga yung andoon sa Havikiruwa kapay ka na 10 euros na. Sobrang bigat talaga ng bag. Pero at least, diba, dyan, binibenta pa rin siya for 2 euros yung bag na yun. Hindi siya na masasayang. Pero alam niyo ba, kapag hindi yan siya nabenta, itatapon na rin yan sa basurahan. Pumili din pala ako nitong mga hot dogs and sausage buns, guys. Para ito na yung magiging salty food namin. Sobrang busy ko, guys. Wala talaga akong panahon magluto ng kakaning Pilipino. Gusto ko sana ipatikim yan kay Nico. But actually, natikman niya naman na before. Pero kahit na hindi naman na Semana Santa, pwede pa rin ako magluto nung binignit or yung bilo-bilo. Kaya mga suma next time. So, ito na yung mga napamili ko today, guys. Uwi muna tayo ng bahay. Hindi pa ako nagla-lunch kasi plano ko talaga na sa bahay na kumain. And since mabilisan lang naman to na pagkain, kasi hotdogs lang naman, piprito lang naman yan siya. Tapos lalagyan ng cheese, tapos ng, tawag nito, ng sauce or yung, tawag dyan, ketchup. So, mabilis lang. Tapos meron na rin ako ditong mga chocolate eggs para kay Anika. Tapos meron ding candies. Of course, hindi ito Havikiruwa ka, guys. Kasi walang naka-Havikiruwa ka na mga pagkain na to ngayon as of the moment dito sa Lidl. Tapos doon sa Co-Market, nagpunta din ako ng Co-Market tsaka sa Prisma. Walang mga Haviki ako na nabili today. But it's okay. Hindi naman pwede na palaging Haviki lang din yung kainin namin. Malaki din naman yung natitipid namin dun sa Haviki or sa pagbibili ng Haviki. So sa ibang bagay pwede tayong gumastos.
nandito kami ngayon sa forest. Pagdating ko ng bahay, diretso kami dito kasi kailangan namin kumuha ng firewood dyan sa container van. Kasi malamig pa rin dito guys kapag gabi. Nagpo-frost pa rin sa gabi. So kailangan pa rin ng firewood para painitin yung loob ng bahay. So after nito, uwi natin ng bahay. And kakain kami. Gutom na talaga ako. Pero sinamahan ko na lang talaga si Nico. Kasi gusto niya yan palagi na magkasama kaming tatlo. Every time na meron kaming gagawin. Kahit na napakasimple lang. Kukuha lang dito ng firewood. Bibili ng itlog or anything sa store. Kahit ano. Basta gusto niya magkasama kami. Ayaw niya na merong maiwan sa bahay. Pero kahapon guys, nagpaiwan talaga ako sa bahay after ng morning shift ko. Kasi sobrang masama talaga yung aking pakiramdam. And I think today meron pa rin kasi meron akong parang runny nose. Hindi ko alam saan ko to nakuha pero nag-start yung runny nose ko guys kahapon doon sa pasyente ko kasi napakabaho ng kanyang paa guys kasi meron siyang necrotic wound. Ayun. Kailangan ko talaga maglagay ng mask na 3 layer ng mask. And tawang-tawa yung mga workmate ko. Kasi ako lang talaga pumapasok doon. Walang ibang pumapasok. Kaya wala akong choice guys na hindi pumasok doon. Kasi pasyente ko talaga siya. Tapos kahapon, konti lang din talaga yung patient namin. Kasi nga pre-op and post-op care kami. So yung mga operations na meron kami ngayon sa hospital is yung mga emergency operations lang talaga. Tapos yung mga planned operations, later na nila yon ilalagay kapag mga hindi na holiday. Ganyan dito sa Finland guys. And I think sa Philippines ganyan din. Kasi mahal nga kapag holiday and nag-operate yung doktor. Kasi guys, mas malaki ang bayad nun. Anyways, kahit pa sobrang masama yung pakiramdam ko kahapon, laban pa rin. Ngayong araw na to, pumasok pa rin ako sa trabaho kasi okay naman ako. Wala naman akong fever, wala naman akong signs and symptoms na nakakahawa talaga. Yun lang talaga, parang na-irritate lang yung nose ko guys. And tawag nito, yung amoy kasi ng paa ng pasyente guys is yung parang namamatay talaga siya na tao. Ganun talaga yung amoy. Ganun kasangsang yung amoy guys. And nakaka-irritate sa mata yung amoy na yun. Kaya parang yung mga sinuses natin. Anyways, today yung pasyente ko is nadala na naman siya sa operating room and operahan na siya. So ayan na yung mga firewood namin sa likod guys. 2 bags ang kinuha ni Nico para hindi na daw pabalik-balik dito. Pero actually, hindi na kami talaga naglalagay ng sobrang maraming firewood sa gabi kasi hindi naman siya ganun kalamig na talaga. Pero malamig pa rin. So, pauwi na kami ng bahay guys, galing sa pagkuha ng firewood. Pero dumaan kami dito kasi kukuha tayo dito ng payon kisa. Yeah, or pussy willows. Ito yung pussy willows. Ito yung first na nagsisibol dito guys sa Finland or dito sa Europe. Ito yung mga first plants. You don't know why you call them pussy willows because it looks like maybe like a pussycat. It's like it's very soft guys. Para siyang ng pusa. Balahibo ng pusa. Hi guys, meron nga kami ditong minion. Yeah. Minion ang pronunciation niya, yung fatser. Yung laman nito is there's an eggs. Yeah, there's an eggshell. It's really totoong eggshell talaga siya, pero yung laman niya is nougat.
Isa nga sa mga Easter tradition na natutunan ko guys way back sa Philippines pa is yung paglalagay ng decoration sa egg. So dito sa Finland, hindi naman siya uso na ganun. And we have a different kind of egg here in Finland na pwede nang gamitin. So yun yung minion eggs na meron siyang laman na nougat sa loob. So yun yung ginamit namin for decorating our Easter eggs. And uso talaga dito sa Finland na yung mga Easter eggs is meron talaga siyang chocolate or chocolate talaga yung mga Easter eggs dito. Ang naalala ko nung sa Philippines, ang ginagamit talaga is yung itlog talaga siya na nilaga. So ito na pala yung tanim na tinanim ni Anika before Easter. So ayan, tumubo na siya. Tapos tuwang-tuwa siya kasi para talaga siyang nest. Touch him, Nicholas? It's a chicken egg nest. Look, it's a nest. Looks like a There's nest. a morning, there's a... There's birds coming, Anika. Belt. And there's a belt. The egg has a belt? Daddy, look at this egg. It has a belt. Open your egg. Show us. Is it really an egg? Open it close to here. Niin. No voit tehdä tunneen. Tricky. Oh. Oh. Show us. Ah, yeah. It's a chocolate nougat. It's a nougat. Taste. Hoover. Is it good? Harap. Is it ice cream? Let's see if Anika likes mommy. Oh, so. And the kasuka. It's not a sukla, it's mommy. And mommy. Yeah. And the mommy. Suomalainen syö kahdesti. Kahdesti. Today is the special day to eat mammi because it's Easter. So, ito yung Easter food dito sa Finland, guys, which is mammi. Actually, we have a similar look with this one. We have kalamay. It's made of sugar or that unrefined kind of sugar with coconut milk. But this one tastes different because this is made from rye. In the olden days, guys, itong box ng mammi is gawa siya sa birch tree na skin. Kaya, if you can see it right now, yung box niya, imitation na lang ito. Kasi nga, para hindi siya madaling masira and hindi siya madaling ma-spoil. Kita nyo yung box niya, guys. Meron siyang marks like the birch tree. Ganyan. Pero nowadays, gawa na talaga siya sa karton. Yung mammi ko, guys, gusto ko siya na kinakain na nakahalo yung vanilla ice cream tapos yung vanilla cream. Yan. This is not so good looking food but this is very yummy. Many of you have been asking me to share about my work here in Finland as a nurse. During this Easter break, guys, instead na nasa bahay ako and mag-holiday with Nico and Anika, pinili ko na magtrabaho. Lahat kasi ng holiday dito sa Finland, meron yung double pay. To tell you honestly, being a nurse in Finland is both hard and stressful. Being a nurse in the surgical area and taking care of both pre-op and post-op patients is even more challenging. Every day at work, I see different kinds of hope. Patient hoping to have the surgery sooner, patient hoping to recover after the operation, patient hoping that pain, wound, bleeding will be healed, and patient hoping that his or her family at home are doing well or hoping that they will visit in the hospital. Also, a family member hoping that their loved ones in the hospital will be home soon, and patient hoping to end his life because of too much illness, complications, and stress. Also me, the nurse in the surgical ward, hoping that I will be able to help
with whatever my patients needs, hoping that I am doing enough with the job title that I have, being their nurse. The only thing that makes it difficult being a nurse in Finland is working with workmates who do not trust you because you are a foreigner or you do not speak their language so well, which is Finnish. Racist workmates or patients. However, all of those negative things, I ignore them. A simple thank you, kiitos, for my patients is very rewarding feeling and a validation of my work. I was taught not to cry or show emotions to my patients because I am their nurse. I should never cry in front of my patient or my patient's family because I am their nurse and I should be the one to give support to them. But yesterday, I cried in front of my patient and her entire family. They gave me hugs and this bouquet of tulips, thanking me personally for being a good nurse and for taking care of their loved one in the hospital. I finished my shift yesterday with a happy heart, full of hopes that I'll be able to touch more lives. It's not easy to be a nurse here in Finland, guys. But I hope yung mga paparating pa lang dito, kakayanin nyo. And yung mga andito na, kayanin nyo lalo kasi maraming naghihintay sa inyo na umaasa na pamilya nyo sa Pilipinas.